Hi guys! Kumusta po? Malamig na ulit kaya kailangan ko nang ipasok yung ibang mga tanim ko sa loob ng bahay namin. But for this video, I'm going to show you the update of the aglonema na try kong i-air layering. Actually, nakita ko lang to sa YouTube and I was inspired by that video kaya ginawa ko rin to sa aglonema ko. Papakita ko sa inyo ha. Ito yung aglonema ko guys. I don't know the name of this aglonema. Pero maganda yung kanyang variegation. Nabili ko to nung kasagsagan nung COVID. Ito yung first aglonema na binili ko. I think for around 6 euro. 6 euro or nasa ganyan. Because at that time, I was planning to go home to Philippines. Kaso nga lang nagka-COVID. Kaya hindi ako natuloy. And since I miss Philippines, I created a small Philippines inside our house. Kaya namili ako ng mga tanim na parang nasa Pilipinas din lang ako. So, eto siya. Kung nakikita nyo, masyado na siyang leggy. Mahaba na yung kanyang stem. And then, wala siyang mga small plants or yung mga kanyang mga suckers ba ang tawag niyan? I don't know. So, kaya ang ginawa ko, nakita ko to sa YouTube. So, sabi nila, pag meron daw aglonema na ganyan, we try air layering. So, paano ba nila ginawa? They just get a small cup. Tapos, nilagyan nila ng, actually, dapat nga clear yung plastic na gamit mo dito para hindi siya darker yung kanyang ano. Tapos, nilagyan na nila ng soil around that stem. After few months kasi to, parang nasa 2 months na to, tutubo at saka meron mga sisibol na ulit. And nakita nyo nga guys, so eto na siya, meron na siyang maliit na small plants. At saka eto din, so nag-start na rin siyang magkaroon ng mga bagong plants. So tatanggalin natin to guys. Dahan-dahan nga lang kasi para hindi masira yung ano. So ganyan lang ang pagtanggal. It's my first time guys so hindi ko alam kung anong i-expect. Normally, kinakat nila tong stem and then itatanim nila ulit sa iba. Tingnan natin kung anong nangyari sa tanim na to. Oops. Ayan. So, meron na siya ulit na mga roots. Oh! Tingnan nyo guys. Meron na siyang mga maliliit na roots. Ibig sabihin, ayan, effective. So, yan. Oh. Ang ganda. Diba? So, try nyo rin to guys in case meron kayong mga plants na. So, nakita ko sa video nila na yung iba, kinakat nila dito. Tapos, kinakat nila dyan and then tutubo na ngayon dyan yung kanyang sa mga buds. So, meron na ulit mga new growth dyan sa ano. Tingnan nyo, ang daming roots na nangyari. Oh, di ba? So, I'm very excited. Para namang kawawa naman pagpuputulin ko yung... So, yun guys. Puputulin ko siya ngayon. Kawawa nga kasi I really hate to cut some of the plants. Naawa ko sa tanim. Pero, sa relationship, di ba guys, kung hindi na siya healthy, kung hindi na siya nakakatulong sa'yo, you also have to cut some of those relationships to choose wisely. So, for this case, ito yung, dito ko siya puputulin kasi merong nodes dito. So, yan, siyan. Para in case na tutubo ulit siya dito. So, yan. So, dito ko siya puputulin. Okay, pinutol ko na siya, guys. So, yan. So, eto, itatanim ko siya ulit sa ibang pot. And hopefully, tutubo yung kanyang, magkakaroon ulit siya ng bagong roots. And then, eto ay magiging ibang tanim. So, lalagyan ko to ng ibang ulit ng mga lupa para tutubo yung kanyang. Normally, dinidisinfect nila yung stem by adding some cinnamon powder or anything na may fungicidal effect. So, yan.
Yan lang. Ilalagay ko lang siya dyan. Wala akong ganun guys. So, yan siya. So, yan. Hopefully, hindi yan ma-infect. Okay. And then, ito ay ililipat ko sa bagong paso. Yan. Ito ngayon yung aglonema ko guys na kakakat ko lang. And then, ito ngayon yung aking new plant. So, tingnan nyo, hindi na siya ganun ka-leggy. Hopefully, in the coming months or coming weeks, magkakaroon na siya ngayon ng mga bagong roots. Yan muna guys.